Taktika sa paggamit ng mga armas na pangdepensa ang pangunahing konsentrasyon ng Pitiki Tirsha. Isa si Herbert Bier sa mga estudyanteng sinasanay ng guro ng Pitiki Tirsha na si Rich Soriano. Ang kanilang grupong sandatahan system ay unti-unti nang lumalawak ngayon upang maipalaganap ang natatanging martial arts na nagsimula sa ating bansa. Herbert, paano ka na-involved sa Pitiki Tirsha? Actually sir, naghahanap ako talaga dati before ng Filipino fighting arts. Mas interested ako sa ibang martial arts before. Parang nakikita ko ang daming foreigners na mas interested sa sariling art natin. Bakit hindi ko gawin na mag-aral at para i-propagate mismo within yung Filipino pa rin mismo yung nagtuturo, hindi yung foreigner na tinuturuan ng Filipino. Kasi ko yung movement ng Pitiki Tirsha, parang triangle movement siya. Para saan ba ito? Kasi ang Filipino system, Filipino fighting arts in general, follows the triangle system. Okay, we have 3 angles of motion, meaning there's an attack, counter attack, and then a recounter. So even with the footwork and even with the strikes, the triangles is very apparent in every movement. Kaakibat din ng training ng Pitiki Tirsha ang iba't ibang armas tulad ng baston, kutsilyo o bolo. Ano-anong weapons yung nakasama rito sa Pitiki Tirsha? Okay, we start with solo baston. Solo baston can also be translated to a blade. Kung meron kayong bolo or machete, ang movement ng solo baston is the same as movement with the itak or bolo. Okay, with the knife naman, you have 2 knives. We have a single knife and double knife, which has encompassing movements. It can also be translated to guns, gun contradas. If an opponent has a gun or a rifle, it can easily be nullified by using Pitiki Tirsha Kali. Meron tayong empty hands, kung wala tayong weapon, as a last resort. You can move with the same movements as you have a weapon, as if you had a weapon and you have empty hands, you apply the same movements. Training knife namin, this is made of aluminum. Ito lagi yung ginagamit namin pagka yung nagbibigay ng instructions yung mga guro namin. So ito yung lagi naming kasama pag nagtitrain. Aside from this, meron kaming may ginunting kami. Wala siyang talim. Oo. Tapos ito yung namin, rattan stick. This serves as nag-i-emulate siya ng bolo or ginunting. Hindi kami nagdi-disarm ng stick kasi we treat this as a blade. So pag hinawakan mo, syempre yung blade, sugat ka. Kaya mostly nandito yung mga control namin, kamay. Never kaming na hawakan namin tapos tatanggalin namin sa kamay ng kalaban namin. Hindi inaalaw sa amin 'yon. Kasi para masanay kasi, 'di ba, pag in constant training, madidevelop mo yung yung habit eh. So paano pagka hinataw ka ngayon ng bolo, hinawakan mo, edi sugat ka na. At upang higit na masanay ang kanilang kakayahan sa Pitiki Tirsha, madalas ay nagkakaroon ng sparring ang bawat miyembro. Sir Rich, as a instructor, ano yung parati mong binibigyan na advice sa mga students mo na sumasali sa Pitiki Tirsha? Sa ating training, ang ma-advise ko lang is to always train regularly and always be true to yourself and honest in your movements. Because if you're not true to yourself in your movements, you might create like bad habits, bad techniques, and in the end, it will be a danger to your life and the person who you're also protecting. Actually, nagamit ko na yung mga na-train namin. Not in a bad way, na sabi natin na maghahanap ako ng away. Just one night when I came back from Bacolod, nag-training kasi ako kay Grand Puhon, Leo Gahi sa Bacolod. Well, tapos nung bumalik ako dito, yung wife ko kasi nasa call center, hinatid ko siya, gabi yung call center, hinatid ko siya dyan sa Alabang lang. Then pag uwi ko, timing, yung sinakyan kong jeep, may 3 hold-upper. So ang ginawa, siguro desperado na sila, yung isa nagbunot ng kutsilyo. So syempre nakita ko na nagbunot siya ng knife. Kahit na hindi ako yung sasaksakin niya or kung sino man, ang ginawa ko na lang is instinct ko na pigilan ko yung knife niya. Napigilan ko yung knife niya, tinulak namin siya sa jeep palabas.
So yun yung nangyari kasi hindi ko alam, yung gusto niyang kunin kasi yung cellphone ng nasa harap ko, yung lalaki. Tapos malay ko ba na pagkatapos niya makuha yung may kutsilyo siya, kung ako yung ano niya, sasaksakin niya, witness to. So yung ginawa ko na, pagkakita ko ng knife na kinukuha niya, inano ko na, tinapik ko na yung kamay niya, hindi ko na binitawan, hanggang sa pinagtulungan namin siya na ilabas sa jeep, para at least safe na kami lahat. So ang nangyari doon, na-save ko yung sarili ko, natulungan ko pa yung ibang tao. So yun yung yun yung parang value ng pikititir siya sa akin. Kasangga mo ang langit. Ayon sa Republic Act 7161, nakilala rin sa tawag na Local Government Code, binibigyan ng bawat lokal na pamahalaan ng gamit upang mapatupad ang serbisyo sa pagpalaganap ng tunay na paraan para malabanan ng sakit. Natuwang ng mga lokal na pamahalaan ang kagawaran ng kalusugan upang makasiguro sa pagbibigay ng karampatang serbisyo medikal para sa mga naapektuhan ng sakit. Bawat disiplina ng martial arts, hindi nagtuturo ng lakas na loob, listo at kakayang maprotektahan ang sarili sa oras ng kagipitan. Natatangi lamang ang pitikitir siya dahil bukod sa ito'y sariling atin, mas nagagamit ang mga kasanayang itinuturo nito sa pang-araw-araw na pagharap sa nakaambang panganib. Kung kaya't dekada man ang lumipas mula nang ito'y linanghin, ang sistema taktikang tinuturo ng Pikiti Tirsia ay patuloy na naisasalin. Sana mo na ibigin ninyo isang spesyal pagtatangal na aming palatuntunan na kapag din ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan po ni Reyes ng Langit, ito po si Paring Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.